Magandang oras mga ka-TH. Meron ding maganda dito na mga markers padala sa atin. Ito, ibon ito. At nakatingin dito, ito, merong, merong treasure on the spot sign. Balikan natin yan mamaya mga ka-TH. Tingin muna tayo sa iba pa. Ito naman, medyo maliit na siya na marka pero parang man-made nga. Ito ay turtle na maliit, nakatingin dito at merong maliit na butas sa gitna. Pwede rin. Ito naman ay connect the dot ito parang hikuri-hikuri dot. Ito, connect natin tong mga dot na visible. Ayan o, yung mga malalim. Letter B yan. Letter V. Ayan o. So may kahulugan, di ba? Ito maganda rin ito. Napakaganda. Dito tayo, unahin natin to. Unahin natin to mga ka-TH. So ito yung kanyang itsura. Nakatalikod o. Ayan. So ito yung kanyang itsura. Ito palagay ko dati ay matulis to nagaganyan yan. Sinira binasag. Binasag ang nguso. Ngayon kita nyo nilagyan ng liigo. Ito nagaganyan no. At merong ito guhit diyan. Merong guhit to. Ayan. So kapag ganitong nakatingala ng mga hayop, kung sa unahan ay mayroong slope ng mountain na ganyan, pwedeng nasa itaas ng slope ng bundok, pwedeng may kahoy diyan na malaki o malaking bato na pinupuntirya nitong nguso. Ngayon kung walang sloping mountain diyan or sloping hill sa malapit, ang kahulugan nito ay opposite. So ibig sabihin nito ay pwedeng kunin lang natin tong angle ng kanyang likod. Ito, itong dito, ito na angle. Yan na angle yan, ganyan. Okay, so kung ito yung lupa, dito siya tumama. Ito yung kwento sa akin ng matandang treasure hunter na kilala ko, nakakuha siya ng diamond sa likod ng bato na ganyan, nakaslant. Kanyang hinukay at merong metal na parang garapon na metal, nandoon ang diamonds. Okay, so ayan o. Ngayon, ito yung una. Pangalawang paghanap niyan, kahit walang detector, ay mismo under. Kasi parang pinatong lang to mismong under sa monument. Parang monument yan under sa kanya. Itong guhit dito ay pwedeng nagsasabi yan na dito or nagsasabi siya ng reverse na sa likod o down under. Kaya ang maganda dito ay kunin na lang itong perimeter. Perimeter nitong sa guhit and then yung distance ng sloping sa likod ito. Kunin yan ganyan na perimeter yan yung hukay, yun yung maganda. Malaking hukay yan. O walang kawala dyan ng treasure kasi lahat na yan Huwag na isa-isahin. Isang hukay parang maliit na swimming pool ang laki. Pero sa palagay ko ano lang yan nasa 4 meters lang yan na diameter. So 4 meters diameter lang to tingin ko mga kababayan. Ayan, so tingnan natin ng harapan ito talagang sira Ayan meron palang sa likod nandiyan nga sa likod. Ito, yung uso niya binasag. Basag to mga kababayan Binasag tong dito.
Ngayon, napansin niyo, may mata pala sa likod, oh. Triangle, nakaturo doon daw sa likod. At sa likod niya, mayroong kakaibang hugis na bato. Ayan, oh. Pwedeng paglagyan yan dyan sa ilalim, eh. Kaya kung ito yung bato na pinakita natin kanina, kung ito yan, ay meron pala siyang bato rito, meron pala siyang bato sa likod, eh. Meron palang bato dito. So, tama nga yung islanting ng ulo niya sa likod. So, ito, so dito na bato, itong malaking bato. Ito yung ating suspect. Kung yan yung ano, kasi hindi ko tiyak, baka magkaibang may-ari nito at magkaibang lugar ito, magkapareho lang na itsura. So ito ang number 1, ang likod, mga katiyats. Yan ang unahin. Malaking trabaho nga lang yan. Under this big rock or inside the big rock yan. Martilyuhin nyo muna ang ibabaw nito, masuhin yung ibabaw. Baka merong patch ng simento lang dyan. Kasi ang tinuro nitong triangle na mata ay ang ibabaw ng bato, eh. Maganda, maganda. Wala na ibang tinuro niyan kundi itong bato na to. Sa ibabaw or under sa bato. Okay, so punta tayo sa ibang sign. So ito'y secondary to ng mga marker, eh. Merong nagtuturo dito. Halimbawa, halimbawa itong isang ibon dito, ito, halimbawa yan yung nakatingin diyan sa V. Halimbawa, diyan ang V na kaganyan. So, under sa kanya. Pero palagay ko sa ibang ka-TH to, eh. Hindi ako tiyak kasi nagkalo-halo na itong mga pictures sa ano ko na receive ko. Kaya ang kahulugan nito mga ka-TH, wala nang iba kundi pointer ito. Dito yan. Pero dahil V siya ay 4 to 5 meters distance. So pwedeng dito pa yan sa 4 and 5 meters. Yan ang test dig. 4 and 5 meters sa harapan ng letter B na malaki. Klaro yan. Yan ay man-made talaga yan ng mga butas. Ngayon, gamitan nyo ng dowsing. Galing mismo dito sa bato. Mag-dowsing kayo papunta sa harapan sa layo na papuntang 5 meters. Umpisa sa 1 meter dito, papuntang 5. And then markahan nyo kung saan malakas ang dowsing mag-ikis. Doon kayo. Kung lumagpas sa 5, 6, pwede rin. Pwede rin kasi plus and minus ang mga value, eh. So yan lang gawin nyo mga katiyats. Ito namang isa dito. Saan na ba yun? Ito yung sinabi ko kanina, eh, maliit na pagungo. Ayan, oh. Nakatingin siya dito. Ito yung item, eh. Ito yung itong maliit na dot. Ito yung reference na kalagitnaan. Okay, so ito ang sukatin. Sukatin ang haba niyan by inches gamitan ng ruler. Halimbawa yan ay 12 inches. Of course, conversion natin ay 12 meters or 12 yards. Pwede ding yards yan. At papunta kayo doon sa unahan. 12 meters or 12 yards. Test dig doon. At kung meron din kayong scanner or dowsing or pendulum, gamitan nyo pendulum kung tama na 12 meters. Kung sakaling 12 meters ang sukat nito. At kung 6 inches lang naman ay 6 meters ang distance ng item. Test dig nyo muna. So dito na tayo. Ito maganda to. Mga ka-TH, kasi dito sa malaking bato na tinitingnan ng ibon, ayan yung tuka ng ibon, no? Ang bato ay pinatong sa maliit na bato. Ito, mayroong nakapatong yung malaki. Ibig sabihin ay parang ginulong siya, di ba?
at nadaganan yung mga bato na maliliit. Kaya pwedeng sinadyang ilagay yan dyan. Kasi bakit merong butas ito? Bakit may ano dyan? At coincidence ba na dyan din nakaturo yung tuka ng ibon? Ang ibon ay pointer talaga yan sa mga giveaway, mga katiyot, sa mga quick deposit, sucker deposit, small deposit, small stash, maliliit lang. Kaya pwedeng dito. Kaya ang gawin dyan, kung walang detector ay martilyuhin nyo, martilyuhin maso ang ibabaw at saka palibot ng bato. Kasi treasure on the spot, pwedeng treasure inside the rock. Ang ganito, mga katiyats. Sunod-sunod ng mga marker natin na ibon Kahapon ibon din. Ngayon ibon na naman. Pero mahalata naman talaga natin yan kung man-made. Yan sa actual site. Mahalata yan na ginawa. Kasi may mga counter siya Katulad nito, ang counter sign ng ibon ay itong bato na ito na mayroong bilog na naka-engrave. So, treasure on the spot. Alright, hanggang dito lamang ako. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon at sa mga nag-subscribe. Suportahan nyo ang ating channel kasi ang ating mga kasama sa treasure hunting na mga nagdidikod ay parang nawala na rin ng gana dahil kunti na ang sumuporta. Kaya parang ako na lang yata ang natira na palagi pa rin nag-upload. Yung mga kasamahan ko ay wala na mag-upload sila once a week na lang, ganyan. Ay sa akin, gawin ko sa mga kaya na araw-araw tayo makapag-upload. Kaya need your support. Comments lang palagi. Kasi gusto ng YouTube yung maraming mag-comments. Mag-view lang. At kung hindi nyo nagustuhan ay mag-comment lang ng hindi gaanong negatibo. Diba? Kasi hindi naman tayong nagbaon yan. Kahit nga may nakilala akong Hapon bumalik dito sa amin May dala pang mapa. Nagukay siya, naggumastos siya. Hindi niya nakita Hindi niya natagpuan. Mga kababayan, may mapa na yun Sure na yun Hapon na yun Apo yun ng nagbaon. Pero hindi niya nakuha, umuwi siya Kaya nga iniwan niya sa akin yung mapa. Nandito sa akin ang mapa, problema. Yung may-ari ng lupa ay gustong sila lang yung maghukay. Kaya, yun, sila lang yung maghukay doon. Hukaydo sila doon. Siguro na-xerox nila yung mapa ko, pero sa pag-interpret kasi yan. Kaya, ito ang katotohanan. Kahit yung Hapon, basta hindi nila nakita yung pinaka-final marker. Halimbawa, naputol na yung final marker na malaking kahoy. Talagang mga ngamuti ka dyan. Kasi hindi mo ma-estimate kung saan Pero alam mo kung saan yung lugar, pero hindi mo ma-pinpoint. Estimate lang pala. Pero hindi ma-pinpoint na dito. Ayan. Hirap. Ang mga Hapon kasi hindi pwedeng magdala sila ng ng mga scanner na malalaki. Yung iba dito na lang bumibili. Problema ngayon maraming scam na mga scanner Maraming gawa ng China. Talagang tarantado tong China Yung mga OKM ay ginagaya nila Akala natin original na OKM, yun pala hindi. Kahit nga yung Asoba Proton, ginagaya na rin ng Alibaba. Napakamura sa Alibaba, 150,000 lang. Kaya kung bibili kayo ng Proton, ay nako, kailangan yung magpasama sa mga eksperto niyan. Kasi meron ng Proton Elic ngayon sa Alibaba na 150,000 lang doon. Bibilin sa Alibaba. And then binibenta na dito sa Pilipinas ng 700,000, 800,000. Yun pala 150,000 pesos lang, mga kababayan. Kaya huwag basta-bastang bumili kung walang ekspertong kasama na titingin dito. Baka mabudol kayo ng China, ng Alibaba. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli. Paalam.